Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jan, Eric Ibanez, Carlos Cañete, at Regina Endrimer, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3421. Ngumiti siya, pumalakpak siya, at naglabas si Rachel ng magandang handbag. Hinayla ang zipper ng bag, at ibinaba niya ang kanyang kamay at pinagpag ang bag. Nagkalat ang mga sertipiko ng real estate sa buong lugar. Ako ang nag-iisang may-ari ng ari-arian ng unang yugto ng bagong distrito. Narito ako ngayon upang ibalik ang lahat. Ang daming naguguluhan. Ang bawat sertipiko ng real estate ay nagkakahalaga ng $1.5 milyong, batay sa kasalukuyang mga presyo sa merkado. Ang 100 sa kanila ay magiging $150 milyong. Ang karamihan ay hindi makapagsalita. Dati, ipinagbili at ipinamigay ni Joseph ang lahat ng ari-arian mula sa unang yugto sa mga batang Panginoon at prinsipe ng Walsing. Kagabi, tumawag si Harvey para bilhin ang bawat property sa dobleng presyo. Sa tulong ni Shena, ang mga young master at prince ay lubos na nagtutulungan. Nakumpleto nila ang buong pamamaraan sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya, ang bawat ari-arian mula sa unang yugto ay nasa ilalim na ng pangalan ni Harvey. Ang magandang host ay napuno ng hindi makakapaniwala, ang kanyang buong panga ay nahulog sa harap ng karamihan. Paano ito posible? Ungol niya, ikaw ang may-ari na pinag-uusapan ng lahat. Isang hakbang pasulong si Cynthia at binuksan ang isang magandang mukhang laptop sa kanyang mga kamay, at ipinakita sa screen ang isang website. Ito ang H-Country Real Estate Notary website. Ito ay magpapatunay na ang bawat isa sa mga sertipiko ay wasto, at si Sir York nga ang nagmamay-ari nito. Kung hindi ka naniniwala sa kanya, scan lamang ang QR code sa sertipiko ng real estate. Hindi maiwasang mabigla ang karamihan. Akala nila nandito lang si Harvey para manggulo. Sa nangyari, hindi lang siya ang may-ari, kundi siya talaga ang may-ari ng 100 ari-arian. Maraming tao ang nag-scan sa QR code sa hindi makapaniwala. Hingal na hingal sila pagkatapos. Hindi lang ang mga lalaki ngayon ay tumitingin kay Harvey ng may pagtataka, ngunit ang mga babae ay sumusulyap din sa kanya, sabik na makasama siya. Naunawaan kaagad ng mga young master at prinsipe doon na isang malaking palabas ang magaganap. Sir York, hindi kita papanagutin sa pagpasok dahil ikaw ang may-ari. Nagulat si Joseph, ngunit nagawa niyang manatiling kalmado. Ang sabi, ikaw ang bumili ng property na ito sa doble ng presyo kagabi, tama ba? $150 milyong para sa lahat ng ari-arian ko sa unang yugto. Para lang guluhin ang palabas ko. Kailangan kong umamin, Sir York. Ikaw ay medyo mayaman at makapangyarihan. Magaling ka ring magplano. Pero sa tingin mo ba ay maaakit sa iyo ang mga mamimili dito dahil lang dito? Sa tingin mo ba magagamit mo ito bilang isang kasangkapan? Sa tingin mo ba gagawin namin lahat ng gusto mo? Isa ka lang hamak na tao. Wala kang magagawa sa amin. Talagang tataas ang presyo ng aking ari-arian. Ang matuwid na tono ni Joseph ang pumalit sa buong venue. Naglakad siya sa platform at tumingin kay Harvey, na para bang nakikita niya ang galaw ni Harvey. Nandyan siya. Siya ang misteryosong may-ari. Binili niya ang lahat ng mga bahay na iyon para lamang maibalik ang mga ito ngayon. Nakabalik sa katinuan ng lahat. Napatingin sila kay Harvey, nalilito, gustong marinig ang kanyang sagot. Tumingin si Harvey kay Joseph na may maliit na ngiti. Dahil matalas ang iyong dila, bakit hindi mo sabihin sa akin ang dahilan kung bakit pinilit mong salakayin ng mga Indian ang aking asawa? Kung iluluwa mo ang lahat, hihingi ako ng tawad sa iyo ngayon at bibili pa ako ng ilang bahay mula sa iyo. Pero kung hindi mo kaya, duwag ka lang. Ang iyong mga pangako ng pagtaas ng presyo ng ari-arian ay kalokohan lamang. Kung talagang tumataas ang presyo, kukunin ko talaga ang mga bahay. Nagkagulo ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ramdam ng lahat ang hidwaan sa pagitan ng dalawang nangungunang figure. Nawala agad ang saya ng mga mamimili dahil kay Harvey. Bahagyang umasim ang ekspresyon ni Joseph.
Gusto niyang gamitin ang mga mamimili para makipag-deal kay Harvey, ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang hindi masabi na mga aksyon ay malalantad ng ganito. Sa puntong ito, wala nang ibang pagpipilian si Joseph. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi mo basta-basta mabubura at umaasa na masisira nito ang palabas. So hindi ka umaamin. Hindi ka ba hihingi ng tawad? Hindi mo ba ipapaliwanag ang sitwasyon? Napatingin si Harvey kay Joseph na may singkit na mga mata. Tapos, bumantong hininga siya. Young Master Bauer, kadalasan ako ay isang mapayapang tao. Kung hindi ako magalit, wala akong nakikitang punto na magdulot ng gulo. Ngunit kung may magtangkang Yurikon ako nang hindi inaamin ang kanilang pagkakamali, hindi ko mabubuhay ang sarili ko kung hindi ako lalaban. Kaya nga, uuwi talaga ako ngayon. Isang malamig na tingin ang ipinakita ni Joseph. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang kalmado. Kung walang magandang dahilan, hindi ka pinapayagang magbalik ng mga bahay. Magandang dahilan. Ngumiti si Harvey, mahinahon. Kahit na ang mga online shopping ay may walang dahilan na patakaran sa pagbabalik, kasama ang 3 buwang garantiya sa kalidad. Ano, sa palagay mo ba ay maaari mong baliwalain ang Consumer Protection Act dahil lang ikaw ay isang young master? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, ayon sa batas, dahil binili ko ang bahay sa legal na paraan, maaari ko itong ibalik kahit anong gusto ko sa loob ng 3 buwan. Hindi lang iyon. Ayon sa kontrata, kailangan mong ibalik ang lahat ng buwis na binayaran ko. Sa madaling salita, wala kang pagpipilian kung magbabalik ako ng mga bahay o hindi. 100 bahay sa halagang $150 milyong. Ito ay hindi gaanong para sa iyo, sigurado ako. Aalis na ako kapag nagbayad ka na. O sinasabi mo bang wala kang ganyang pera? Kung gayon, ikaw ay karaniwang nanghihingi ng pagkain sa isang pulubi. Isa sa mga tao mula sa Flutewell Business Alliance ang nagpahayag ng malamig na ekspresyon nang marinig ang mayabang na tono ni Harvey. How dare you? Malamig niyang bulalas. Isa ka lang outsider. Wala kang karapatang makipag-usap kay Young Master Bauer ng ganyan. Hindi mo rin deserve. Gayunpaman, hindi pinansin ni Harvey ang tao at pinaningkitan ng mata si Joseph. So, papauwiin mo ba ako o hindi? Patawarin mo ako. Natatakot ako na hindi ko magawa iyon para sa iyo. Humakbang pasulong si Joseph na may malamig na ekspresyon. Kung ikaw ang orihinal na mamimili, maaari mong ibalik ito ayon sa kontrata. Pero dahil bibili ka ng gamit, dapat maghanap ka muna ng nagbebenta. Wala nang silbi para sa akin ngayon. Siyempre, maaari mo pa ring ibenta muli ang bahay kung gusto mo. Tutulungan pa kita sa procedure. Paano ang tunog na iyon? Ang mukha ni Joseph ay malamig na parang yelo. 150 milyon ay isang maliit na halaga para sa kanya. Hindi magiging mahirap para sa kanya na maglabas ng ganoong uri ng pera sa isang iglap. Gayunpaman, pinaplano niyang magbenta ng 10,000 bahay sa araw na iyon. Ang konsepto ay parang sikat na lugar sa internet at may extravaganza feel. Kung talagang ibinalik ni Harvey ang daang bahay, ang ideya ng lugar na ito ay ang nangungunang distrito sa Timog Kanluran ay mawawala sa isang iglap. Ang mga mayayaman na pumunta dito ng sabik ay malamang na huminahon at pipiliing maghintay. Kung nangyari iyon, ang plano ni Joseph na ibenta ang bawat ari-arian sa bagong distrito ay magliyab. Hindi mahalaga kung gusto niyang ibalik ang kanyang pera sa lalong madaling panahon, o kung gusto niyang patuloy na mapabuti ang kanyang ari-arian. Hindi niya maaaring hayaang ibalik ni Harvey ang mga bahay kahit anong mangyari. Nagsimulang magsisi si Joseph sa kanyang desisyon. Kung alam niyang ganito kahirap pakitunguhan si Harvey, hindi niya sana pinilit ang mga Indian na labanan si Harvey noong una. Nakakahiya na lahat ng iyon ay nakaraan na. Walang silbi ang pag-iisip sa mga kaisipang iyon. Hindi ba't ipinagmamalaki mo ang lugar na iyon bilang ang nangungunang distrito sa Timog Kanluran, at ang lupain ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar sa hinaharap? Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Harvey kay Joseph. Binibigyan kita ng pagkakataong gawing milyon ang lupa. Gumastos ako ng 3 milyong dolyar para makabili ng bahay.
Sa puntong ito, bibilhin mo ito sa kalahating presyo. Ako ang nalulugi dito. Bakit ayaw mong bilhin ang bahay? Ikaw ay isang matalinong tao, hindi ba? Wala ka bang tiwala sa sarili mong salita? O sinasabi mo na sinusubukan mo lang lokohin ang lahat ng tao dito? Baka naubusan ka ng pera. Kung wala kang pera, wala akong pakialam na magkaroon ng iyong IOU, basta't sapat ang interes. Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay umantig sa puso ni Joseph. Ang ilan, na kanina pa nagalit, ay huminahon, at feeling nila ay may kulang. Tama si Harvey. Ipinagmamalaki ni Joseph ang lugar na para bang ito ay nanggaling sa langit, at hindi lamang ang ideya ay mahusay, ngunit ang mga tanawin ay hindi kapani-paniwala. Logically speaking, maaaring kumita ng malaki si Joseph kung binili lang niya ang mga bahay. Gayunpaman, tinanggihan niya ang alok. Parang hindi siya naniwala sa sarili niyang sinabi kanina. Tulad ng inaasahan ng isang kapitalista na nagsinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Sa isang sandali lang, lahat na handang bumili ng bahay ay nagsimulang muling pag-isipan ang kanilang desisyon. Marami sa kanila ang nagpasya na maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Kung may panganib na kasangkot, ang kanilang pera ay masasayang. Ang mga mata ni Joseph ay kumislap sa malamig na liwanag nang makita niya ang pag-aalinlangan ng mga mamimili. Alam niyang si Harvey ay isang matigas na tao ngunit hindi niya naisip na si Harvey ay magiging isang napakalaking hamon na dapat harapin. Hindi nakakagulat na nagdusa si Frankie at ang iba pa laban kay Harvey. Gayunpaman, kahit na nagawa ni Harvey na makipag-ugnayan sa isang taong makapangyarihan. Sa paghusga sa sitwasyon, wala ring paraan si Harvey. Sabi nga, si Joseph ay isang medyo may karanasang tao. Ito ay isang malaking araw para sa bagong distrito ng Fruitwell, Sir York. Maaari kitang panagutin sa paggawa ng malaking gulo. Ngunit para sa kapakanan ng mga karapatan ng mamimili, gagawa ako ng isang pagbubukod. Papayagan kitang ibalik ang mga bahay. Mangyaring pumunta sa Departamento ng Serbisyo pagkatapos ng benta para sa pamamaraan. Siguradong malaki ang maitutulong ng mga staff doon. Isa pang bagay dahil dito, ipinapangako ko sa lahat na makakauwi ka sa iyong tahanan kung hindi ka nasisiyahan sa iyong binili. Matapos marinig ang mga salita ni Joseph, gumaan kaagad ang pakiramdam ng mga nag-aalangan na mamimili. Kung hindi pa rin papayagan ni Joseph na maibalik ang bahay, magdududa sila sa kanyang mga salita tungkol sa pagtiyak sa kanilang mga interes. Ngunit nang makipagtalo si Joseph kay Harvey, nagpasya siyang umatras at payagan ang mga bahay na maibalik. Pinayagan pa niyang ibalik ito ni Harvey nang walang anumang kondisyon. Pati na rin ang pagpapatunay na si Joseph ay talagang mayaman at mapagbigay, ipinakita rin ito na siya ay may tiwala sa bagong distrito ng Fruitwell. Ang mga interes ng lahat ay ginagarantiyahan. Kung sino man ang hindi nasisiyahan sa kanilang binili, maaari nilang ibalik ito palagi. Matapos makita si Joseph na gumawa ng ganoong pagbabalik, labis na humanga si Harvey. Gaya ng inaasahan mula sa young master na napunta sa kapangyarihan sa loob lamang ng 6 na taon. Hindi matutularan ng mga ordinaryong tao ang kanyang mga pakana at pagiging mapagpasya. Dahil ang lakas ng pagsasalita mo. Sa tingin ko hindi ako pupunta sa after-sale service. Bakit hindi mo nalang ilipat ang pera para sa sertipiko ng real estate? Pagkatapos nito, maghihiwalay na tayo. Wala akong gaanong oras para hintayin na pigilan ako ng iyong manggagawa para sa kaunting pera, sagot ni Harvey, na ayaw magbigay ng direktang sagot. Lumala ang ekspresyon ni Joseph. Huwag mong ipilit ang swerte mo, Harvey. Naipakita ko na sa iyo ang sapat na paggalang sa pamamagitan ng pagpayag na makauwi ka. Huwag mong subukang lumampas sa linya. Medyo masyadong mayabang ka ngayon. Sa tingin mo ba madali akong e-target? Si Joseph ay mukhang isang biktima na nagdusa ng sapat. Sa katunayan, ginawa niya ang desisyon na ihinto ng departamento ng after-sale si Harvey nang walang katapusan. Hindi maibabalik ni Harvey ang mga bahay, at hindi rin niya maibebenta ang mga ito kahit saan pa. Si Harvey ay may ipit sa isang walang hanggang dilema. Hindi iyan. Ngunit kung magpasya kang mag-stall ng ilang taon,
Ang aking bahay ay ganap na magugulo, tama ba? Kalmadong inilatag ni Harvey ang pakana ni Joseph. Hanggat sinabi mo na ang pamamaraan ay hindi na kumpleto, hindi ko maibabalik ang mga bahay, at hindi ko ito maibebenta kahit saan. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ka ng ganap na kontrol sa mga bahay, tama ba? Sa makatuwid, gusto kong ibalik ang mga bahay ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ng mga mamimili sa sinabi ni Harvey. Kamakailan lamang, maraming mga kontratista ang nagsasabing hahayaan nilang bumalik ang mga tao sa kanilang mga tahanan ng walang kondisyon. Madaling bumili ng bahay, ngunit hindi ito masasabi pagdating sa pagbabalik nito. Ang mga tao ay mamamatay sa gutom bago pa man sila dumating sa kanilang turn. Lalong nagyelo ang mukha ni Joseph. Sir York, hinahayaan kitang ibalik ang iyong bahay ng walang anumang kondisyon ngunit hindi ka man lang dumaan sa pamamaraan. Mas gusto mong i-restore ang bahay on the spot. Sinisikap mo bang sirain ang isang malaking araw? Hindi mo ako nirerespeto, kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Oh, galit ka, dahil ba natukoy ko na ang gusto mong gawin? Isang maliit na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Cut the crap. Sabihin mo sa akin ng tapat, ibibigay mo ba sa akin ang aking pera o hindi? Siyempre hindi, malamig na bulalas ni Joseph. Walang batas na nagsasabing kailangan kong ibalik. Napangiti ng mahina si Harvey. Magmamakaawa ka na ibalik ko kaagad ang mga bahay, Joseph. Ngunit kapag nangyari iyon, natatakot ako na kailangan kong taasan ang presyo ng 10 beses. Nagpakita si Joseph ng hindi pagsang-ayon na ekspresyon. Kung magkakaroon ako ng pinsala sa utak mamaya, syempre. Tumango si Harvey bago lumingon sa mga tao. Dahil iyon ang kaso, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang lahat ng isang bagay. Tinanong ko ang isang eksperto na tingnan ang lugar na ito. Ang mga bahay ay hindi maganda ang kalidad, kaya't napagpasyahan kong hindi na manirahan doon. Mayroon din akong geomancy master from Hong Kong dito. Sinabihan ako na mayroong napakaraming masamang enerhiya sa distritong ito, at ito ay mas angkop para sa paglilibing ng mga patay kaysa sa paninirahan dito. Dahil dyan, plano kong gawing sementeryo ang lahat ng bahay ko. Ililibing ko dito ang ilan sa mabubuting kaibigan kong Indian. Ngayon, dito, buksan ang musika. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3425. Biglang narinig ang malakas na tunog ng trompeta sa buong lugar. Maraming tao ang lumitaw sa kalye sa lalong madaling panahon. Sila ay pinagsama-sama sa apat, at nagdala ng matingkad na pulang kabaong. Ang ilan ay naka-duty sa pagluluksa, na parang iniiyakan ang kanilang mga pamilya. Bukod pa rito, may mga hilera ng puting bulaklak na garland na naka-install sa labas ng unang bahagi ng property. Ang parehong mga tao ay papunta sa parehong direksyon. Sa lahat ng mga garland na ito at malalakas na trompeta. Parang may napakalaking libing. Ang kahangahangang distrito ay naging nakakatakot at nakakatakot sa isang iglap. Halos himatayan ang matandang may dalang pera sa nakakakilabot na tanawin. Sa lahat, pinakatakot sila sa malas. Matapos makakita ng napakaraming nakakatakot na kabaong at malalakas at trompeta. Kahit na nasa sales office sila, maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaalam na ang lugar na ito bilang isang sementeryo. Gagawin kong libingan ang bawat bahay na iyon. At dahil ito ay isang magandang lugar, walang karapatan ng mga ordinaryong tao na ilibing dito. Iilibing ko lang ang aking may matataas na katayuang Indian na mga maharlikang kaibigan. Ang lugar na ito ay tiyak na magiging pinakamagandang pahingahan para sa mga mayayaman sa Timog Kanluran. Ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay habang ina-advertise ang kanyang plano. Makinig kayo lahat, ang libingan ay kalahating napuno na. Kung sa tingin nyo na ang inyong mga ninuno ay natutulog sa isang masamang lugar, maaari nyong bilhin ito mula sa akin. Pag-isipan nyo, ang bahay ko ang pinakamaganda sa buong distrito. Kasama ang banal na bundok sa likod at ang banal na lawas sa harap, ang buong lugar ay napapalibutan ng kagalakan.
Matatamasa nyo ang yaman sa mga henerasyon kung dito nakatira ang inyong mga ninuno. Mas mura ito kaysa bumili ng bahay. Hindi mahalaga kung maging ghost town din ang lugar na ito. Ang mga sementeryo ay karaniwang walang nakatira, tama ba? Ang oras ay tumatakbo, mga tao. Ibinigay kaagad ni Cynthia sa lahat ang nakahandang business card nang magsalita si Harvey. Ang mga tao ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha habang hawak nila ang mga card. Ang ad ni Harvey ay malinaw na mas mahusay kaysa sa ad ni Joseph. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga mayayaman ang lubos na nagmamalasakit sa geomancy. Dahil sa nalilitong mga titig ng mga tao, lumingon si Harvey at ngumiti kay Joseph. Paumanhin, young Master Bauer. Nakita mo, medyo kapos ako sa pondo kamakailan. Kung hindi mo ako papayagang ibalik ang mga bahay ko, kailangan kong manatili sa Plan B. After all the buildings are in my name. Gagawin ko lahat ng gusto ko sa kanila. Tama ba? Hindi ko ibebenta ang kwarto ng mga kaibigan kong Indian. Iyan ang linyang hindi ko lalagpasan. Tungkol sa natitira, ibebenta ko ito sa halagang $150,000 bawat 10 talampakang kwadrado. Gusto mo bang bumili ng isa? Maaari kitang bigyan ng 20% off. Magbibigay pa ako ng bahay para sa iyo. Sigurado akong may puwang para sa iyong buong pamilya. Nanatiling nalilito ang mga tao matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Maliban sa iilan na seryosong nag-iisip na bumili, ang iba ay agad na sumuko sa ideya. Sino ang bibili ng bahay sa lugar na ito kung talagang gumawa ng ganoon si Harvey? Natutulog kasama ang mga patay. Ito ay isang masamang biro. Ang mga tao mula sa alyansa ng negosyo ng Floatwell ay nagngangalit sa galit. Gusto talaga nilang sakalin si Harvey hanggang mamatay. Baliw ang bastard na ito. How dare he do such thing? Payagan man ni Joseph na maibalik ang mga bahay o hindi, hindi nila ito maibebenta. Ang mga mayayaman at makapangyarihan ang pinakamapili. Kung talagang balak ni Harvey na gawing sementeryo ang buong lugar, sinong nasa tamang pag-iisip ang bibili ng bahay dito? Kung may lumabas na balita tungkol sa insidenteng ito, wala nang makakaalala sa lugar na ito bilang isang nangungunang distrito. Sa halip, ito ay tatandaan bilang ang pinakamataas na libingan para sa mayayaman mula noon. Tapos na, mabilis na sumagi sa kanilang isipan ang kaisipang ito. Magiliw na ngumiti si Harvey habang dinadala ang business card sa kamay ni Joseph. Ang Floatwell Funeral Management Corporation ay itinatag kahapon. Itago ang card na ito. Makakatipid ka ng 6 na buwang gastusin sa libing gamit lamang ang card na iyon. Tuldok, hindi na kailangang magpigil. Harvey York. Pinunit ni Joseph ang card sa kanyang kamay at pinandilatan si Harvey, kitang-kita sa kanyang galit na mga mata ang intensyong pumatay. Puputukan kita. Ito ay sapat na. Gayunpaman, sumagot si Harvey na may maliit na ngiti. Kung makakakuha ka ng isang Indian na hawakan ang aking asawa, maaari akong pumunta dito at guluhin ka. Hindi ito paghihiganti. Hindi mo pa rin deserve. Nandito lang ako para turuan ka ng leksyon. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Huwag mo ring pakialaman ang asawa ko. Kung hindi, hahantong ka sa ganyang Indian. Tandaan mo itong mabuti. Lumapit si Harvey at tinapik ang mukha ni Joseph ng mapanukso. Wala kang karapatang labanan ako. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, bakla ka? Agad na sumugod ang alyansa ng negosyo ng Floatwell nang makitang mayabang na tinatapik ni Harvey ang mukha ni Joseph. Ang lakas ng loob mong tretuhin si young Master Bauer ng ganito. Gusto mo na bang mamatay? Hindi pa namin nasisettle ang score sa iyo para sirain ang buong kaganapan. Ang lakas ng loob mong ipahiya si young Master Bauer ng ganito. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Sinisiguro naming hindi ka makakalabas dito ng buhay kung hindi. Ang lahat mula sa alyansa ng negosyo ay namuhunan ng maraming pera sa bagong distrito ng Floatwell. Ngunit dahil kay Harvey, hindi lang nila pinalampas ang pagkakataong yumaman ng husto sa isang gabi, ngunit napilitan din silang magdusa ng malaking pagkalugi. Sa simula, sila ay galit na galit higit sa anumang bagay. Ngayong dumating na ang pagkakataon,
natural na hindi sila magdadalawang isip na sigawan si Harvey. Huwag kayong padalos-dalos. Wala ito. Mabilis silang pinatahimik ni Joseph. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang medyo may karanasan na tao. Tulad ng dapat niyang pag-atake, nakuha niyang muli ang kanyang pagkakalmado at manatiling kalmado. Natural, alam niyang may backup plan si Harvey kung magpasya siyang gumamit ng dahas. Kung iyon ang kaso, ang alyansa ng negosyo ay mas magdurusa. Isang hakbang pasulong si Joseph at tinitigan si Harvey. Tapos, ngumiti siya ng matamis. Natanggap ko na ang babala mo, Harvey. Kaya, hihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng mga Indian. Upang ipakita ang aking sinseridad, ipinapangako kung hindi ko nagagambalain si Mandy simula ngayon. Mabuti na handa kang baguhin ang iyong mga paraan. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Joseph. Since that's the case, wala na akong ibang magagawa dito. Sana maibenta mo lahat ng ari-arian mo ngayon. Kung kailangan mo ng higit pa, tandaan na maaari kang pumunta sa akin palagi. Tandaan na sa ngayon, ito ay $15 milyong bawat isa. Sa gabi, sa Bauer Family Manor, nagliwanag ang mga ilaw sa gilid ng hall. Inimbitahan ni Joseph ang ilang mahahalagang miyembro ng Floatwell Business Alliance bago sila paalisan. Pagkatapos, lumapit siya sa isang magandang calligraphy na nakasabit sa dingding. Ang isang maliit na kapabayaan ay maaaring gumawa ng maraming pinsala. Napakaseryoso ni Joseph sa alituntuning ito, at ito ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis siyang bumangon sa loob lamang ng 6 na taon. Siya ay nagpaplano ng bagong distrito ng Floatwell sa loob ng maraming taon. Ito ay isang napakahalagang laban para sa kanya upang manalo, lahat para sa kapakanan ng kanyang pagtaas sa kapangyarihan. Gayunpaman, hindi lamang ginawa ni Harvey ang biro ng buong palabas, ngunit ginawa rin niya si Joseph bilang pinakamalaking biro ng pamilya. Ang pinakamahalaga, ginawa ni Harvey ang buong distrito sa pinakamarangyang sementeryo. Nangangahulugan ito na ang nangungunang distrito ng Floatwell sa halip na ang nangungunang sementeryo para sa mga mayayaman. Bukod sa ilang matagumpay na pangangalakal na ipinatupad ni Joseph, 99% ng kanyang mga ari-arian ay nanatiling hindi nagalaw. Kung tutuusin, naniniwala ang lahat na bababa ang presyo ng bahay pagkatapos ng insidenteng iyon. Hanggat nakatayo pa ang gusali ng sementeryo, matatakot ang mga mayayaman at makapangyarihan palayo sa lugar. Wala sa kanila ang pipiliing harapin ang gayong masamang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, ang Floatwell ay puno ng mga bahay. Hindi nila kailangang bilhin ito sa bagong distrito. Dahil hindi maibenta ang mga bahay, napilitan si Joseph at ang alyansa ng negosyo sa isang sulok. Sa hapon, tumawag ang ilang branch head ng iba't ibang bangko para itanong kung mababayaran ba ang utang sa tamang oras. Bilang karagdagan, ang hindi mapakali na mga alyansa sa negosyo ay humantong kay Joseph na bawiin ang kanilang pera. Kung tutuusin, medyo gumastos na sila sa proyekto. Ang sabi, ang alyansa ng negosyo ay ganap na nalito dahil ang mga bahay ay hindi nabili. Iyon ay sinabi, hindi ito ang pinakamasamang bahagi. Ilang matatanda mula sa pamilya Bauer ang tumawag upang magtanong tungkol sa insidente. Kung walang plano si Joseph na mabilisang harapin ang sitwasyon at pabutihin ang reputasyon ng pamilya, ang kanyang posisyon bilang young master ay tatanggalin. Si Joseph ay nanatiling may isang mainit na ngiti sa buong Hapon, pinangangasiwaan ng mabuti ang sitwasyon at pinanatili ang lahat sa kanilang mga daliri. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang napahiya na niya ang sarili niya. Kung hindi niya mapatay si Harvey at maibalik ang kanyang pangalan. Kung hindi siya makakakuha ng sapat na pondo upang maibalik ang kanyang pera. Siguradong magiging bangkay na siya sa gilid ng kalsada sa loob lamang ng ilang linggo. Kung tutuusin, walang pagmamahal ang mayayamang pamilya. Ang isang lalaking hindi makapagbigay ng pangangailangan sa pamilya Bauer ay tiyak na unang masisipa sa laban para sa trono. Umasim ang ekspresyon ni Joseph matapos pag-isipan ang sitwasyon. Huminga siya ng malalim at nanatiling tahimik ng matagal. Ang bastos na iyon ay masyadong mabisyo. Young Master Bauer, nagpadala ng salita ang Golden Palace.
Maririnig ang mabilis na yabag mula sa pasukan. Nakita si Ruby na may nag-aalalang ekspresyon. Sinabi ng law enforcement na hahayaan na nilang makawala si Harvey. Kaya hindi ito ang tamang panahon para kumilos sila. Gagawin nila ang lahat sa kanilang kapangyarihan pagkatapos na maganap ang lahat. Natigilan si Joseph. Pagkatapos, sumimangot ang mukha niya. Paano nagawa ni Harvey na matakot sa kanya ang law enforcement ng Golden Palace? Karaniwan kong binibigyan ko sila ng maraming pera. Bakit sila nag-aalangan ngayon na gusto kong may mamatay? Kumunat din ang noo ni Ruby. Siguro natakot sila sa taong sumama kay Harvey noong gabing iyon. Kung tutusin, dinala ng taong iyon ang mga Dragon Guard. Nasa kotse din siya na may plaka mula sa Walsing. Ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat na napakapambihira. Hanggang hindi natin alam si Harvey at ang pagkakakilanlan ng tao, malamang na hindi kikilos ang Golden Palace. Maaaring tama ka, huminga ng malalim si Joseph. Kahanga-hanga si Harvey. Alam niya kung paano gamitin ng mabuti ang mga lakas ng ibang tao. Parang alam ko na kung bakit nasa kamay niya ngayon ang mga bahay. Tiyak na tinutulungan siya ng taong iyon mula sa Walsing. Kung hindi, sa paghusga mula sa mga master at sa batang prinsipe, walang paraan na natapos nila ang pamamaraan sa isang gabi. Ang taong iyon ay dapat na may mataas na katayuan. Ang talento ni Harvey sa pagkapit sa mga babae ay maganda rin. Ako'y sobrang nagseselos. Baka sa mukha ni Joseph ang halo-halong emosyon. Sa puntong ito, hindi niya alam kung kukutsain o pupurihin si Harvey. Ano ang susunod nating gagawin, young Master Bauer? Tanong niya. Ang ating imahe ay ganap na nadungisan. Malaki rin ang nawala sa atin. Kung hindi natin haharapin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon, ang mga kaayusan na ginawa natin sa mahabang panahon. Hindi na natuloy si Ruby. Dahil sa matinding aksyon ni Harvey, napilitan si Joseph sa isang sulok. Huminga ng malalim si Joseph at umiling. Ako na mismo ang hahawak nito. Maaari ka nang umalis. Tandaan mo, huminahon ka. Bago ako kumilos, walang makakahawak kay Harvey. Nang gabi ring iyon, ipinakita ni Harvey kay Lillian ang sertipiko ng real estate ng bagong distrito ng Floatwell. Si Lillian na nakatanggap ng balita sa insidente ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang kinukuha ang sertipiko. Para bang hindi niya maiwasang makakuha ng mas maraming benepisyo para sa kanyang sarili. Hindi siya pinansin ni Harvey at sa halip ay tumingin kay Mandy na nakahiga sa kama. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa iyo dito pagkatapos nito. Hanggat hindi muna nila ako kayang harapin, walang maglalakas loob na hawakan ka. Bahagyang tumanggaw si Mandy, ngunit pagkatapos noon, ay napangiwi siya. Hindi naman siya masyadong nag-aalala tungkol dito, pero inaway mo si Joseph sa puntong ito. Hindi ka ba natatakot na maghiganti siya? Maghihiganti. Ngumiti siya. Sa oras na nakuha ko sa aking mga kamay ang stock ng Hearthstone Corporation, laban na kami sa isa't isa. May iba pang hindi sinabi ni Harvey, siya rin ang pinuno ng Longmen Law Enforcement. Ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay nagbanta sa pagbangon ni Joseph sa kapangyarihan. Kahit na wala ang mga kamakailang insidente, pinili pa rin ni Joseph na labanan si Harvey. Bukod dito, hindi kailanman sinadya ni Harvey na kumilos noong una. Hiniling ni Joseph ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si Mandy at iniba ang usapan. Paano mo haharapin ang mga bahay? Gagawin mo ba talagang libingan ang buong gusali? Maaaring ipapalabas ni Joseph sa kanyang mga tauhan ang mga kabaong, tama ba? Naguguluhan si Mandy. He wouldn't dare, cool na sagot ni Harvey. Ang mga marangal na Kshatriya ang natutulog doon. Bawat isa sa kanila ay namatay sa Floatwell nang walang dahilan. Ngayong binigyan sila ng isang mabait na tao ng napakataas na uri ng libing, tiyak na magpapasalamat ang mga Indian sa taong iyon kahit ano pa ang iniisip nila. Kung magpasya si Joseph na ilipat ang mga kabaong, talagang tatalikuran niya ang mga Indian at ang Heavenly Temple. Sa paghusga mula sa pag-uugali ni Joseph, hindi siya gagawa ng isang bagay na magdudulot sa kanya ng pagkatalo. Mag-iisip siya ng iba pang mga paraan upang harapin ito.
Sa makatuwid, hindi ito ang dapat nating alalahanin ngayon. Pagkatapos mawala ang return on investment mula sa bagong distrito, ang kontrol ni Joseph at mga alyansa sa negosyo sa Floatwell Business World ay babagsak. Kung gusto mong tumayo ng mataas dito, dapat talagang mag-ayos ka sa lalong madaling panahon. Siguraduhing samantalahin ang sitwasyon. Nagningning ang mga mata ni Mandy sa sinabi ni Harvey. Ang kanyang branch sa pamilya Jean ay wala sa magandang lugar. Kung makakagawa siya ng karera para sa kanyang sarili sa Floatwell, iyon ay isang napakagandang bagay. Itinaas ni Mandy ang mga saplot at tumayo. Gusto kong pumunta, Harvey, tahimik niyang anunsyo. Sa palagay ko ang Hearthstone Corporation ay dapat na opisyal ng gumagana ngayon. Ngumiti si Harvey at wala siyang planong pigilan si Mandy. Sa isang banda, si Mandy ay karaniwang ganap na nakabawi. Sa kabilang banda, ito ay napakagandang pagkakataon upang huwag palampasin. Kung kaya ni Mandy napakanabangan iyon, hindi makatotohanan para sa kanya na bumuo ng sarili niyang mayayamang pamilya, kung gusto niyang gawin iyon. Biglang may naalala si Mandy sa sandaling iyon. Tama. Sinabi ni Cynthia na nakakita siya ng isang IOU sa vault ng kumpanya, na nagsasabing may humiram ng $150 milyong sa amin. Kung maibabalik natin ang pera, magkakaroon ng sapat na pondo ang kumpanya para gumana. Hindi ko na kailangang humiram ng pera sa Mordo. Natigilan si Harvey. $150 milyon. Sino ang humiram ng pera? Dahil si Joseph ang dating may-ari ng Hearthstone Corporation, syempre pambihira ang mga taong maaaring humiram ng pera sa kanya. Hindi yun isang tao, ito ay isang kumpanya. Inimbestigahan na ni Mandy ang sitwasyon ng detalyado. Ang White Bean Center. Ito ang pinakamalaking high-end na shopping center. Napatingin ako kanina. Ito ay kay Jeff Bauer. White Bean Center. Jeff Bauer. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Hindi nakakagulat na si Joseph ay handang magpahiram ng pera. Isa siya sa mga elder ng Lungmen, pati na rin ang dating pinuno ng law enforcement. Sinusuportahan niya si Joseph. Sa 36 na pinuno ng sangay ng Lungmen, sinasabing kalahati sa kanila ang sumusuporta sa muling pagkabuhay ni Joseph. Kung isa si Jeff sa kanila, hindi magiging madali ang pagkuha ng pera mula sa kanya. Kumunat ang noo ni Mandy. Alam ko, ngunit mula sa isang pananaw sa negosyo, hindi natin maaaring hayaan na ito ay maging masamang utang. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay nasa ilalim ng aking pangalan. Higit pa rito, dahil si Jeff ay mula sa pamilyang Bauer, malamang na hindi siya babalik sa kanyang salita. Tama. Kabanata 3430. Isang mahinahong ngiti ang ipinakita ni Harvey. Hindi ko alam kung ibabalik ba talaga ni Jeff ang pera. Ngunit alam ko ang isang bagay, natural lamang para sa mga tao na ibalik kung ano ang inutang. Kung gusto mo ng ganap na awtoridad sa loob ng Hearthstone Corporation at gamitin ang pagkakataong ito para bumuo ng karera. Ang pagbabalik ng pera ay isang magandang simula, tumawa siya. Habang wala ang iyong ina, maaari akong sumama sa iyo sa White Bean Center kung mabuti na ang iyong pakiramdam. Maaari kong ibalik ang pera para sa iyo. Umiling si Mandy, at binigyan ng matamis na ngiti si Harvey. Hindi mahalaga, nakahanap na ako ng taong gagawa nito para sa akin. Mababalik niya ang pera. Ang kailangan kong gawin ay bigyan siya ng kapalit. Nang makita ang kumpiyansa sa mukha ni Mandy, ngumiti si Harvey at walang sinabi. Matagal na siyang nahihirapan sa business world. Tiyak na magkakaroon siya ng sarili niyang mga ideya sa puntong ito. Kaya naman, matiyag ang hinintay ni Harvey si Mandy na harapin ang sitwasyon. Bayaw, nagkataon lang. Palabas pa lang ng ospital si Harvey, napansin na niya ang isang makisig na BMW sports car na nakaparada sa tabi niya habang pumara siya ng taxi. Lumitaw ang dalawang bata at napakagandang babae na magkasing edad at figure. Ang babaeng nakatayo sa harap ay ang nag-iingay sa bagong distrito ng Floatwell, si Cynthia. Medyo mas bata ang katabi niya. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, at ang kanyang mukha ay napakaganda. Walang nakaiwas sa kanilang mga mata matapos siyang makita. Sinulyapan siya ni Harvey bago ngumiti kay Cynthia. Ano ito?
Nagsagawa ka na ng hands-off approach sa sandaling bumalik sa aksyon ang kapatid mo. Masayang umajekek si Cynthia, at saka, hindi ako magaling sa negosyo. Mas gusto kong umarte. Hindi ba ako maaaring magpahinga ng ilang araw pagkatapos bumalik ang aking kapatid? Oh, siya nga pala, kaibigan ko sa unibersidad ang taong ito. Nagkita lang kami ngayon pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi ko akalain na dito kami magkikita. Kaya nagpasya kaming mag-shopping. Maaari ba akong humiram ng pera sa iyo, kuya? Pa-cute na kumikislap si Cynthia habang nakatitig kay Harvey. Ang dami niyang pera sa sarili niya, pero pinilit pa rin niyang magpakyot sa harap ni Harvey. Nang makita ang hitsura sa mukha ni Cynthia, bumantong hininga si Harvey at ibinato ang kanyang wallet sa kanya. Karaniwang hindi siya nagdadala ng maraming pera, may ilang daang dolyar lamang sa kanya. Ang babaeng kasama ni Cynthia ay nagpakita ng pagkadismaya sa kanyang mga kinikilos. Narinig niyang nag-uusap si Cynthia tungkol sa kanyang hipag na nakatira noon. Noon, walang tigil na pinagtatawanan ni Cynthia si Harvey. Lalong hindi nagustuhan ng babae si Harvey matapos siyang makilala. Anong uri ng tao ang nagdadala lamang ng ilang daang dolyar sa kanya? Hindi ba siya nahihiya na ibigay sa kanya ang maliit na kayamanan na ito? Anong biro? Hindi kumibo si Harvey nang makita niya ang masamang tingin ng babae. Ngunit nang lumingon siya, nagliwanag ang kanyang mga mata, at siya ay nanlamig. Saglit niyang tinitigan ang kaibigan ni Cynthia sa unibersidad ng malalim, at pagkatapos ay nagtanong. Kulang ka ba sa tulog kamakailan? Maaaring ito ay nocturia. Paano ang bangungot na gumising sa iyo?